Just give me 10 minutes. Kapag bumigay ka, then magiging akin ka. Sasama ka sa akin kahit ayaw mo. Hindi na ako nito hinayaan pang makasagot at nilaliman na ang paghalik sa akin. Kinulong na rin sa kanyang dalawang siko ang mukha ko para hindi na makaiwas pa sa kanyang paghalik. Maras ang kanyang paghalik sa una pero hindi nagtagal ay naging marahan naman. His eyes were closed while he kissed me. Nanatili naman akong nakamulat at pinapanood ang ekspresyon ng kanyang muka na talaga namang daman-dama ang paghalik sa akin. At ano daw? 10 minutes? Gusto niya bigyan ko siya ng 10 minutong halikan ako at kapag bumigay ako ay panalo siya? No way. I know it's a trap. At dahil ayaw na niyang bitawan ng mga braso ko ay napilitan akong tuhurin na lang ang gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Kitang-kita ko kung paano nalaki ang kanyang mga mata kasabay ng kanyang pagbitaw sa labi ko at sa wakas ay napakawalan na rin ng mga kamay ko at umalis na sa pagpatong sa ibabaw ko. Holy shit! He cursed. Nalaki ang mga mata na agad itong napatingin sa akin habang hawak ang kanyang bibig na tila hindi makapaniwala. Why did you bite me? Mabilis naman akong bumangon at binigyan siya ng masamang tingin. You kissed me without my permission. Kaya bagay lang sa'yo ang kagatin hanggang sa mamagay ang labi mo. Pasalamat ka nga hindi ko pinutol yung dila mo eh. Pero kung sagot at malakas siyang itinulak palayo sa akin. Get out of my car. Now, Mr. De Vera. Tapos na tayo. Kaya huwag ka na magpapakita pa sa akin. Sigaw ko at itinuro na ang nakasaradong pinto ng sakyan ko. Pero imbis na makinig sa sinabi ko ay isang kakaibang ngisi lang ang sumilay sa kanya at hinaplos pa ang iba kong labi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dali mo namang magsawa sa akin, mahal. Hindi na ba ako masarap? Hindi ka na nasasarapan sa akin? He asked me in a flirty way. Nagpaut pa na akala may batang nagtatampo. Pero hindi ko nagpadala dahil mabilis ko pa rin pinalo ang kanyang kamay na ikinabitaw ng paghaplos nito sa labi ko. And I looked directly into his eyes. Yes, aaminin ko masarap ka. Pero nauumay na ako sa'yo. Kaya umalis ka na dahil tapos na tayo. And please, respect my decision. Kung ano man na nagawa kong mali na kasama ka, ihihingi ko na lang yun ng tawad sa asawa ko. And I'm pretty sure mapapatawad naman ako noon dahil mahal naman pala niya ako. Lucas' smile suddenly disappeared. Bigla na lang bumangis sa mukha nito nang marinig ang sinabi ko. Umigting din ang panga. Then what about me? Abandonahin mo ako para sa asawa mo? I narrowed my eyes. Alam ka namang ikaw ang gawin kong asawa. Sa simula pa lang alam mo na kung bakit ako lumapit sa'yo. Nilapitan lang naman kita para gawin parakatbuta sa asawa ko. At ngayong ayos na kami, then tapos na tayo. Ganun lang yun, Lucas. And I hope you understand. Pero kung hindi mo pa rin maintindihan, pues, napakabobo mo. Pero imbis na maapektuhan, isang demonyong ngisi lang ang sumilay sa labi ni Lucas. Akmang hahawakan ulit ang labi ko pero mabilis kong piniksi ang kanyang braso. No, we're not done yet. Gusto kong pumunta ka sa trial mamaya para tuluyan mo ng mahiwalayan ang asawa mo walang kwenta. Pero oras na hindi ka pumunta, magsisisi ka sa gagawin ko. Agad na nangunot ang noo ko. What? At ano naman gagawin mo? Hindi ko mapigilan ang mapalunok. Wait. I'll show you. Nakuha pa niyang kumindat sa akin ng nakakaloko bago dumukot sa kanyang suot na business suit at inilabas ang kanyang cellphone. Bigla naman akong kinabahan. And after he opened his phone, pinaharap na niya sa akin para ipakita ang kung ano man tinutukoy niya. Ikakalat ko ito sa internet, sa tabloids at sa lahat ng TV networks. Oras na hindi ka pumayag sa mga kondisyon ko. My lips parted. Napalunok ako. Pakiramdam ko inamutla ako nang mapanood ang sex video namin sa kanyang phone. Yun, yung nasa yate kami at pupunta pa lang sa Boracay. He asked me to be his girlfriend that time and when I said yes, nauwi kami sa pagtatalik. Paano ka nagkaroon ng ganyang video? Pautalo-talo kong tanong na halos ako lang yata ang nakarinig dahil sa sobrang hina. Well, it was my yacht. May hidden camera talaga sa loob noon. So what can you say? Do you like my surprise? And he grinned at muli na nito ibinulsa ang kanyang phone. Hindi ko nakapagsalita. I'm speechless. I don't know what to say pero ramdam kong nawala ng dugo ang mukha ko. And when I look at him, nakangisi pa rin sa akin. Lucas, are you blackmailing me now? I asked after a few minutes of silence.
And he shrugged. Well, kung yun lang ang natatanging paraan para maging akin ka, then yes, I will. Napakuyom na ako ng kamao. Ang sama mo pala. Hindi ko inaasahan na ganyan ang ugali mo. And he chuckled before caressing my cheek softly. Don't worry, Jessica, baby. Madali naman akong kausap. If you want to be safe, then come with me. Sumama ka sa akin at walang kahit na anumang video ang kakalat. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Pag-angat ko sa aking upuan ay walang sabi-sabi kung sinakal ng kanyang leeg. Nanlaki naman ang mga mata ni Lucas sa ginawa ko at napaatras bigla sa manibela. Napindot pa nito ang busina dahil sa muling kilos gawa ng pagkataranta sa pagsakal ko. Pero agad din itong nakabawi at mabilis na hinilang bewang ko papunta sa kanya. Ouch! Sumimangot ito na sandali pang napahawak sa kanyang leeg bago tumikim at ngumuso sa akin. Ang sakit mo palang manakal, babe. Kakaiba ka sa lahat. And he laughed like he was mocking me. Pwede ba, Lucas? Lumabas ka na, please. Hindi na ako natutuwa sa'yo. No, not that easy, baby. Sabihin mo muna makikipaghiwalay ka na sa asawa mo at sasama sa akin. Tsaka ako lalabas dito. Ayaw pa rin itong pakawalan ng bewang ko kahit anong tulak ko. No, I told you makikipag-ayos na ako sa kanya. Kaya maging masaya ka na lang para sa akin. Parang gusto ko nang maiyak sa inis. Ang kulit niya. Nakakapiko na. Maging masaya? I'm sorry but I can't do that. Hindi ako pinanganak para maging masaya lang sa kaligayahan ng iba. Mas gusto ko maging masaya ako sa kaligayahan ko. Mas masarap yun sa pakiramdam. He whispered. I closed my eyes for a moment. Sandali akong yumuko sa kanyang dibdib at pinakalma muna ang sarili ko bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. Please, Lucas. Huwag ka namang ganito. Stop blackmailing me. And just delete the video. Huwag mo na akong pagtripan pa. Hayaan mo na lang ako, please. I begged with my teary-eyed. Unti-unti namang nawala ang kanyang ngisi at muling bumalik sa pagkaseryoso. Ilang sandali niya pa akong tinitigan sa mata bago muling dinukot ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang suit habang ang isang braso ay nakayipos pa rin sa bewang ko. Ang hirap tuloy ng posisyon naming dalawa. Bahagya siyang nakasandal sa manibela at nakasubsob naman ako sa kanya. Yes? Hello? Reporter Agnes? About what I told you. Just publish it. Now. And spread the video on the internet. Nalaka ang mga mata ko nang marinig ang kanyang sinabi sa kanyang tinawagan. No. Kaya naman mabilis kong inagaw ang kanyang phone at patapon na inihagis sa loob ng kotse. And I slapped him hard. How dare you blackmail me? You asshole! I punched his chest and started crying. Bawiin mo yun! Just don't spread the video, please! I sobbed, and he stared into my teary-eyed. I could clearly see the movement of his arms upward as he stared at me. Kapag sumama ka sa akin, babawiin ko yun. Pero oras na piliin mo pa rin ang gago mong asawa, then sorry. Malalaman ng buong mundo ko anong pinagsaluhan natin. Kaya magdesisyon ka na sa ngayon. Sasama ka sa akin? Or mananatili ka sa asawa mo at hihintayin na lang na pagpiyastahan ka ng lahat? Deal or no deal? Choose now, Jessica. Napahigpit ang pagkuyom ko sa aking panginginig na kamao. I want to punch him and slap him, pero alam kong walang mangyayari. Ni hindi man lang siya naapektuhan kahit nakita na akong umiiyak sa harap niya. Sama mo. Napakasama na ugali mo. And he grinned dangerously. Ganun talaga. Minsan kailangan mo maging masama para mapasayo ang mga bagay na gusto mo. My grandfather once told me, ang pag-ibig, hindi hinihintay kundi madalas ay inaagaw lang. Dahil sabi nga nila, kung hindi mo makuha sa santong dasalan, then kunin mo na lang sa maras na paraan. At siguradong mapapasayo yan. And he gave me a smoke kiss on the lips. Pero mabilis kong pinunasan ang labi ko gamit ang likod ng aking kamay. Napangisi lang siya sa ginawa ko at naramdaman ko ang pagpisil sa bewang ko. Just now, I'll give you 3 seconds. 1. He started counting. 2. Deal. Parang naninig pa ang boses ko sa pagsagot. A devilish grin appeared on his lips again. Good decision. Sa wakas ay pinakawala na rin niya ang bewang ko. Go and attend the trial first. Hihintay na lang kita dito sa park. And don't worry, ako na bahalang kumausap sa lolo mo para sabihing nagtanan tayo.
Napilitan akong tumango kasabay ng masamang tingin sa kanya ng mga luwaan kong mga mata. And he finally smiled again. Good luck, mahal. Basta, dapat bago mag 6 p.m., dapat ay nandito ka na. Dahil oras na hindi ka dumating sa tamang usapan, then our video will spread all over the internet. He kissed me on the cheek. Drive safely. I'll just wait for you here in the park until 6 o'clock p.m. Nakuha pa nitong punasan ng luha sa pisngi ko bago tuluyan lumabas ng kotse ko. Tulala naman ako napaupo muli sa driver's seat at hindi na mapigilan ang mapaiyak mag-isa sa loob ng sasakyan. Hindi ako makapaniwala na may ganoon siyang video at talagang iba-blockmail niya ako ng ganito. Ang sama niya. Napakasama niya. Akala ko pa naman ay madali siyang kausap pero para lang pala akong kumausap at nakipag-deal sa isang demonyo. Pinatakbo ko na paalis ng park ang kotse ko at dahil maaga pa naman para pumunta sa court ay dumiretso na lang ako sa isang coffee shop na paborito naming tambayan ng mga kaibigan ko tuwing bonding time namin. Mahigit 10 minutes yata ako nakatulala lang sa loob ng coffee shop bago ko naisipang tawagan na lang ang mga female friends ko para papuntahin kung hindi man sila busy. 3 friends ko lang ang dumating, si Bea, Hailey, and Abby. At dahil para na ako mababaliw sa kakaisip kung ano na ba ang dapat kong gawin, napilitin akong sabihin na lang sa mga kaibigan ko lahat ng problema ko maliban sa pagbubuntis ko. I told them everything about my problems with Lucas De Vera, dahilan para magulat silang 3 at sandaling mas speechless. Oh my God, Jessica, I can't believe you. Nagawa mo talaga yun? Reaksyon ni Abby na unti-unti nang napangisi ng makabawi. Gosh, in fairness, ang hot niya kaya. This past few days ko nga lang siya nakilala dahil sa nabasa ko sa isang newspaper na nagsasabing siya ang secret CEO ng DX Group. And guess what? Minsan ko na siyang nakaharap sa isang party nung isinama ko ni Dad. Kaya lang, napakaseryoso niya. And I think he's crazy about business. Kasi naman nakikipag-usap lang siya kapag tungkol sa business. Nilandi ko nga kaso parang hindi tumalab ang beauty ko. Pero in fairness, ninitian niya naman ako ng tipid kahit papaano. Mas angat kasi ang beauty ni Cheska kasi sa'yo. Kaya sa kanya pumatol ang lalaking yun. Mabilis na sagot ni Hailey, pero agad silang sinaway ni Bea. Hey, ano ba naman kayong dalawa? Problema ni Cheska, dapat ang solusyon na natin. Hindi yung mas napapansin niyo pang itsura ng lalaking yun. Napatikim naman si Hailey at Avi na parang natamaan. Okay, I'm sorry. So what now, Cheska? Ano ng plano mo? Hailey asked. I let out a tired exhale. I don't know. Kung pwede ko lang sanang burahin sa mundo lalaki yun, baka ginawa ko na. Ang lakas ng loob na i-blackmail ako eh. Nakakainis. Bea let out a sigh. Gago rin naman kasang asawa mo na yan. Kasalanan niya lahat. Hindi mo naman siguro magagawa mga liwa kung hindi dahil sa kanya. Pero hindi rin naman natin siya masisisi. Kasi masakit nga naman yun sa part niya. Ang sakit kaya ng kwento ng nakaraan niya. Kaya niya siguro nagawang magpanggap na may kabit kahit wala naman. Agad na depensa ni Avi at tiningnan ako. And I think he loves you. Kasi kung hindi, edi sana tinutuunan niya magkaroon ng kabit. But he still respect you as his wife. Pero tanong ko lang, Jessica, mahal mo pa rin bang asawa mo? I mean, hindi ba nalipat ang feelings mo kay Lucas De Vera? Napatingin na silang 3 sa akin at hinintay ang sagot ko. And I couldn't help but narrow my eyes. Of course, I still love my husband. I have admired him a lot since then. He's my first love. And until now, hindi pa rin naman nawawala ang paghanga ko sa kanya. Nagawa ko lang naman siyang pagtaksilan dahil sa galit ko sa pag-aakalang ng bababae siya. Pero ngayong alam ko ng katotohanan, unti-unti nang bumabalik ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, I bit my lip. Napagtaksilan ko na siya eh. And I regret it. At talaga nagbunga pang pagtataksil ko. Gusto ko pa sana idagdag yun pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Halos magkasabay namang napabuntong hininga ang 3 kong kaibigan na tila nahihirapan na rin sa problemang kinakaharap ko. But I guess, Lucas De Vera likes you so much. Kung gusto niya makapaghiwalay ka sa asawa mo, ibig sabihin lang nun ay gusto ka niya. Or pwede rin mahal ka na niya. Who knows? Avi shrug. Pero agad naman itong kinontra ni Bea. Pwede rin namang pinaglalaruan ka lang na lalaking yun kasi magkalaban nga naman ang kumpanya ng lolo mo at ng kumpanya nila. Malamang gusto ka lang talagang siraan ng Lucas na iyon para mapabagsak ang lolo mo. Kasi kung gusto ka niya at mahal ka talaga, then dapat hindi ka niya binablockmail. Dapat sinusuportahan ka niya sa kung ano man ang magiging desisyon mo at saan ka masaya. Pero hindi, talagang iniipit ka niya.
So ibig sabihin gusto ko niyang gawing alipin na maging sunod-sunuran sa gusto niya. Natahimik ako at hindi nakasagot sa kaibigan ko. Hindi ko mapigilan ang mapakuyom ng kamao. Malamang ganoon nga. Gusto lang akong alipinin ng Lucas na iyon, kaya niya ako binablockmail. Talagang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Akala ko pa naman ay mabait siya because he always treats me well when I'm with him. Pero balat kayo lang pala ang lahat ng pinapakita niya dahil ang totoo ay may pagkademonyo siyang itinatago. Ang mas mabuti mong gawin ay sakyan mo muna pansamantala ang mga trip niya. Sumama ka muna sa kanya at gawin ang mga gusto niya. At habang nasa poder ka niya, humanap ka ng paraan para ma-delete lahat ng mga videos mo sa kanya. And after that, you're free. Hailey suggested. But what about Sandro? Mas gusto ng Lucas na iyon na ituloy ko ang pakikipag-anal sa asawa ko. Then makapagwalay ka muna sa kanya. Bea answered. You can marry him again naman if you want and if he still loves you. Basta ang mahalaga sa ngayon ay mabura mo ang video bago pa ipakalat ng lalaking iyon at makita ng lolo mo at ng buong mundo. Natahimik ako sa suggestion ni Hailey at napaisip. Hailey is right, Jessica. Ganun na lang muna ang gawin mo. That's the only solution. Sang-ayon ni Bea. And don't worry, we're here at your back. Ready to help you if something bad happens. Hahanap din kami ng paraan kung paano rin natin mabablockmail ang Lucas de Vera na iyon. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng idea at nabawasan ng konti ang problema ko. Thank you. You guys are the best. Kahit na mahirap, ay pinilit ko pa rin ang sarili kong umiti sa mga kaibigan ko. Nagsilapitan naman silang tatlo sa akin and they hugged me. You're welcome. Kahit na nagtatampo kami sa'yo, dahil sa paglilihim mo sa amin ay palalampasin muna namin ngayon dahil problemado ka. Pero sa susunod, asahan mong hindi na at talaga magtatampo na kami ng tuluyan sa'yo. Pagmuso ni Abby na siyang ikinangiti ko lang at yumakap din pabalik sa kanilang tatlo. Agaw atensyon tuloy kami sa loob ng coffee shop dahil sa pagdadrama naming apat. But we didn't care anymore. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko dahil sa suporta ng mga kaibigan ko. Nang maghiwalay na kami ay muli na ako sumakay sa sasakyan ko at pinatakbo na ito papunta ng court. Saktong 3:30 PM nang dumating ako pero pagdating ko ay walang attorney ko at tangang witness ang pumunta na late pa ng 2 minutes. I tried to call the attorney pero hindi naman makontak ang number nito. Naisip ko na baka sinabihan na ito ni Sandro na wag nang pumunta sa hearing dahil hindi ko na itutuloy ang annulment. Pero naalala ko na hindi ko pa pala naibibigay sa kanya ang number ni attorney. At hindi naman sila magkakilala ng personal kaya imposibleng nagkausap na sila. Nang mag-vibrate ang phone ko ay nagmamadali ko itong binuksan sa pag-aakalang si attorney ang nag-text. Pero pagbukas ko ay galing lang pala sa best friend ko. From Alvin. So, how's the trial? Should I congratulate you now? Hindi na lang ako nag-reply. I waited for almost 2 hours hanggang sa napagpasyahan ko na lang na umuwi dahil nagsilabasan na rin ang mga judge sa loob ng courtroom para umuwi na dahil nga hapon na at tapos na ang kanilang trabaho. And for me, mas mabuti na rin na hindi dumating ang attorney para may idadahilan ako sa Lucas na iyon kapag nagtanong. Pag-uwi ko sa bahay ay wala pa si Sandro, kaya naman nagmamadali na ako umakyat sa loob ng kwarto namin. Saktong pagpasok ko ay muli nag-vibrate ang phone ko dahil sa pagdating ng 2 magkasunod na message. At nang tingnan ko kung kanino galing ay napahigpit na lang ang hawak ko sa cellphone ko. From Lucas. I'm waiting. Don't be late. Oras na malit ka kahit 1 segundo lang? Then sorry. The video will spread all over the internet. Ang usapan ay usapan. I'm telling you. You'll regret it if you don't come. Parang sumakit ang ulo ko sa nabasa at mas lalo ako na-stress. I didn't reply. Mabilis na lang ako nag-impake ng mga gamit ko habang wala pa si Sandro. Mas mabuti nang umalis ako nang wala pa siya para mas mapadali ang aking pag-alis. Nang matapos mag-impake ay sumulat muna ako ng letter at iniwan ko ito sa ibabaw ng kama. Lumabas na ako ng kwarto habang hilang isang maleta. But as soon as I came out of the main door, I just gasped when the gate suddenly opened and a black Range Rover entered. Para ako nataranta na mabilis na tumakbo papunta sa garahe. I quickly opened the back seat of my car and just threw the suitcase inside. Pero nang papasok na ako sa driver's seat, ay siya naman pagpigil ng matigas na kamay sa braso ko. Where are you going? Bakit may bagahe kang dala? I closed my eyes for a moment. I'm sorry, but I'm leaving you now for Lucas. Sa kanya na ako titira magmula ngayon. I said directly without looking at him. Nanatili pa rin akong nakatalikod. What did you just say?
Naramdaman ko na lang ang paghawak nito sa balikat ko at mabilis akong pinaharap sa kanya. Pero mabilis kong iniiwas ang tingin ko para lang hindi magtagpo ang mga mata naming dalawa. Dahil hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Nasasaktan ako para sa kanya. Hey, why? What's wrong? Did something happen? He asked worriedly. Nang hindi ako tumingin ay hinawakan nito ang baba ko at iniangat sa akin niya. Dahilan para tuluyan na magtagpo ang aming mga mata. Did you meet that man again? Ano? Tinakot ka ba niya para sumama ka sa kanya, ha? Please tell me. Sabihin mo sa akin kung anong problema. I swallowed while staring into his swollen eyes. Kitang-kita ang pag-aalala at pagkabahala sa akin niyang mga mata. I bit my bottom lip and squeezed my trembling hand. I just can't live with you anymore, Sandro. Sagot ko at nautal pa pero buti na lang ay hindi pumiyok ang boses ko. At akman tatalikod na ako para pumasok na sa kotse but Sandro didn't let me. Pinaharap niya ulit ako sa kanya. What? I thought we were okay now. Mas lalong napuno ng kalituhan at pag-aalala ang kanyang mukha. May nagawa na naman ba akong mali at nagkakaganyan ka na naman? Pero imbis na sumagot ay malakas ko nang hinawi ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Mabilis ko na siyang tinalikuran pero agad din akong napatigil na maramdaman ang mabilis na pagyapos ng kanyang mga braso sa bewang ko. No, hon, please. You can't leave me here. Dito ka lang, okay? He hugged me tight. Why are you being like this again? Is there something wrong? Please, hon, tell me. I'm your husband. Sabihin mo sa akin kung anong problema para maintindihan ko at magawa ng paraan. I could feel the emotion in his voice. Pero imbis na sumagot ay ginamit ko ang buong lakas ko at binaklas ang pagkakayakap niya sa akin. Bago mabilis na pumasok sa loob ng kotse. Nahawakan niya pa ang braso ko at akmang hihilahin na akong palabas pero mabilis kong naagaw at sinara ang pinto ng kotse bago ito mabilis na pinatakbo. Akala ko ay hindi na niya ako hahabulin pa. Pero nang makalayo na ang natatakbo ng kotse ko ay nakita ko na lang ang pagbuntot ng kanyang sasakyan sa hulihan ko. Tumutunog pa ang phone ko dahil sa kanyang pagtawag but I ignored it. Mas binilisan ko na lang ang pagpapatakbo. Pero kung gaano kabilis ay ganun kabilis ang kanyang pagbuntot at pumantay na sa akin sa highway. He opened his car door and shouted at me. Jessica, honey! Stop the car! And please, wear your seatbelt. But I didn't even look at him. Nanatili akong bingi na parang walang narinig kahit na ang totoo ay nagiging blurry na ang paningin ko dahil sa panunubig ng sulok ng aking mga mata. Hon, please! Let's talk! He shouted again. Kahit malakas ang kanyang boses ay tila nandoon ang lambing at pagsusumamo. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa at binaba na rin ang bintana ng kotse ko bago siya sinagot sa medyo garalgal na boses. Umalik ka na lang kasi. Umuwi ka na. Huwag ka lang humabol pa. Ayoko na nga di. Hindi ko na natuloy pa sasabihin ko nang bigla nila ako napapreno at napasingap sa gulat nang masaksihan ang biglang pagtilapo ng isang lalaking naka-motorcycle. Kasunod ng sasakyan ni Sandro na agad na nagpagulong-gulong sa gitna ng highway dahil sa malakas na pagbangga ng isang malaking delivery truck mula sa likuran at inararo ito. My eyes widened in shock. Nahigit ko na lang ang sarili kong hininga nang makitang tumigil ng patihaya ang kanyang kotse sa gitna ng highway habang umiikot pa ang gulong nito. I was shocked. I couldn't move. My trembling lips opened but no words came out. My whole world stopped. Ang puso ko ay tila sandaling huminto sa pagtibok dahil sa nasaksihan. May ilang sandali akong natulala hanggang sa nagkagulo na ang mga tao sa highway. Saka ako natauhan at tarantanang lumabas ng aking kotse. Sandro! I couldn't stop crying while holding my husband's hand. Nasa loob na kami ng hospital room at nagamot na si Sandro. Nakabandage na ang ulo nito at mga braso pero wala pa rin itong malay. Buti na lang ay hindi naman malala ang mga natamo nitong sugat dahil sa aksidente. Thanks to his bulletproof car. Dahil kahit bumaliktad na ito ay hindi pa rin nabasag ang bintana kaya safe pa rin siya sa loob. Yun nga lang ay nagkaroon ng sprain sa kanyang kaliwang braso, ganun din sa kanyang leeg. May mga pasa din siyang natamo. Nagkasugat din ang kanyang ulo dahil sa malakas na pagkakauntog sa loob ng sasakyan. Kami na magbabantay ni Edgardo sa asawa mo. Sige na, umuwi ka na muna. Doon ka na matulog sa mansyon para may kasama ka.
Wika ni Lolo na ngayon ay nakaupo sa may sofa at katabi ang kanyang butler na si Edgardo. Nang malaman ito ang nangyari, agad na pumunta. No, Lolo. Mas gusto kong ako magbantay sa asawa ko hanggang sa magising siya. Gusto kong ako ang unin niyang makikita pagkagising niya. Napabuntong hininga na lang si Lolo. Sasagot ko at hindi na nagpumulit pa na pauwiin ako. Lolo, mukhang may alam po kayo kung sino talaga si Sandro at kung anong nakaraan niya. Alam niyo po, tama ba? I ask. Hindi na ako nakatiis pa. Sa napapansin ko kasi kay Lolo ay parang may alam na siya sa katauhan ni Sandro. My grandfather nodded. Kahit naluluha ang mga mata ko ay hindi ko mapigilan ang bigyan ito ng masamang tingin. So alam niyo rin ang tungkol sa kanyang pagpapanggap na may kabit? Kung alam niyo pala, bakit hinayaan niyo akong masaktan? Napatikim si Lolo. Kamakilan ko lang din nalaman. Ang mahalaga ngayon ay hindi naman totoo yun at tanging pagpapanggap lang. Kaya dapat huwag mo nang awayin pa ang asawa mo. Ang mahalaga ay may natutunan ka. Tingnan mo kung ano ang kinahantungan ng pang-aaway mo sa asawa mo. Buti na lang at ligtas pa rin kahit papaano. Natahimik naman ako sa sinabi ni Lolo at parang natamaan. Hindi na ako sumagot pa. Oo, nakokonsensya ako. Sinisisi ko ngayon ang sarili ko dahil sa nangyaring aksidente kanina. Kasalanan ko lahat. Kung hindi sana ako nagpahabol, hindi sana mangyayari ito. Sa kakahawak ko sa kamay ni Sandro ay hindi ko na namalayan ang pagkaidlip ko. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman ng marahan na paghaplos sa ulo ko at ganun din sa pisngi ko. Kahit inaantok pa ay pinilit kong imulat ng konti ang mga mata ko. Pero agad din laki ang pagmulat ko nang bumungad sa akin ang mukha ng lalaki na nakaupo na sa kama habang nakatitig sa akin. Sandro! Mabilis ako napabalikwas at parang nawala bigla ang antok. You're awake! Sa wakas nagising ka na rin. Natutuwa akong bulalas at ang mga hawakan na sana ang kanyang mukha para haplusin pero agad ako napahinto at hindi itinuloy. Dahil baka masaktan pa siya sa paghawak ko lalo't may nagka-sprain din ang kanyang leeg. So, how's your feeling? Masakit bang katawan mo? Kaya mo naman bang gumalaw? Imbes na sumagot ay tinitigan lang ako ni Sandro. Yung klase ng titig na walang kahit na anong pinapakitang emosyon. Tamang blanco expression lang. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit ka na-aksidente. I bit my shaking lip as I look at him. Do you still know me? Nakikilala mo naman ba ako? Parang may iiyak kong tanong. Akala ko ay hindi pa rin siya sasagot pero hindi ko inaasahan ang unti-unting pagsilay ng munting ngiti sa kanyang labi. Of course, I still know you. You're my one and only beautiful wife. Para ako nakahinga nang maluwag at napangiti na sa kanya. Pero agad din nawala ang ngiti ko at agad na napayo ko nang maalala ang pagkakamali ko kung bakit siya na-aksidente. I'm sorry. Mahina akong usal at napapisil sa aking kamay na nanginginig. But I didn't expect him to open his arms for me. Come here. Hug your husband. Wala na akong sinayang na oras. Agad ko siyang dinambahan. I hugged him tight. Rinig ko pa ang kanyang mahinang pagdaing na tila nasaktan sa yakap ko pero niyakap naman niya ako pabalik. I'm sorry, Sandro. Sorry kung na-aksidente ka nang dahil sa paghabol mo sa akin. Kasalanan ko. Sorry talaga. Naiiyak kong paghingi ng tawad habang yakap siya ng mahigpit. I heard him sigh. So ano, iiwanan mo pa rin ba ako ngayon? Marahas akong umiling habang nanatiling nakayakap sa kanya. No, hindi na. Hindi ko na gagawin pa yun. I sobbed. Sorry talaga. Kung hindi mo sana ako hinabol, hindi ka sana na-aksidente. Kasalanan ko, Sandro. Kasalanan kong lahat. Sorry. He just hugged me back. Hinapos-apos niya pa ang likod ko na para bang sinasabing tahan na. Okay lang naman ako. Nang bumitaw kami ng yakap ay nakuha niya pang punasan ng luha sa pisngi ko gamit ang kanyang hinlalaki. At pansin ko pa ang kanyang pagniwi na tila nasaktan sa kanyang pagkilos. Ako na. Mabilis ko nang pinunasan ang luha ko gamit ang likod ng palad ko. Dahil wala naman akong dalang panyo para gawing pamunas. Stop crying. I'm still okay. Saka ka na umiyak kapag patay na talaga ako. He joke. Talagang nakuha niya pang magbiro. Mahina naman ako napatawa kahit naiiyak na. Hindi ka ba galit sa akin? But he just shrugged instead of answering my question. Let's just talk later.
Ang mas mabuti pa isubuan mo muna ako ng pagkain. Kanina pa ako nagugutom. Kaso tulog ka pa kaya hindi ako makakain. Napatingin naman ako sa table. May isang tray na pala ng pagkain ang nandoon at mukhang malamig na. Subuan mo ng asawa mo. Mula kanina pa niya nanghihintay na magising ka. Ayaw magpasubo nurse o kahit na sa akin dahil mas gustong ikaw na asawa niya magsubo sa kanya. Sabat ni Lolo na ikinabalang ng tingin ko dito. Medyo nagulat naman ako. Akala ko yung kami lang ni Sandro ang tao sa loob pero nandito pa rin pala si Lolo kasama ng kanyang butler na si Edgardo. Napatikim na lang ako at iniiwas ang tingin kay Lolo. Inabot ko na ang tray ng pagkain at sinubuan nga si Sandro. At habang sinusubuan ko, ito'y nakatitig lang sa akin. Pinagmamasdan ang bawat anggulo ng mukha ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mailang. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata dahil nakokonsensya pa rin ako. Pero lubos ako nagpapasalamat na kinausap niya pa rin ako at gusto pang ako na asawa niya ang magsubo sa kanya. Nang matapos subuan si Sandro ay agad na ako nagpaalam muna para umuwi saglit dahil kailangan ko pang maligot magbihis. Gusto pa nga sana ni Lolo na kausapin muna ako pero agad akong tumanggi at sinabing saka na lang paglabas ng ospital. I'm sure itatanong nito sa akin ang dahilan kung bakit kami naghabulan ni Sandro na naging dahilan ng pagka-uwi sa aksidente. At dahil hindi ko pwedeng sabihin kay Lolo ang totoo, ay umiwas na lang muna ako at nagpaalam na uuwi muna at babalik din agad. Pero bago umalis sa isang halik sa pisngi muna ang binigay ko kay Sandro na siyang kinangiti naman nito. Kahit papaano ay nabawasan ang kaba ko sa kanyang ngiti na ibinibigay sa akin. Mukhang hindi naman siya galit. Lubos ako nagpapasalamat na ligtas pa rin siya sa aksidente. Ang pagkakaalam ko ay patay yung lalaking nakamotorcycle at malala naman ang driver ng truck na lasing pala. Kaya nambangga. Swerte pa rin si Sandro dahil ligtas siya kahit bumaligtad ang kanyang kotse and I'm so thankful.